Hi! Welcome to my channel. So, ang recipe pong ito ay dates biscuits na gawa ng manugang ko po. Ito po yung mga ingredients niya. Mabilis lang po siyang gawin din and easy steps. Ayan po. So, ito na po yung pag may do na po kayo at na-prepare na po yung filling. Ito po yung way kung paano po ilalagay yung dates sa dough. Ayan, so, simple lang po talaga siya. Iruro lang siya, tapos i-press ng ganyan. Ayan. So, pag Ramadan po, ito po yung ginagawa ng mga mothers, mga manugang, mga nanay sa bahay, mga Muslims, lalo na pag Ramadan, na sila mismo yung gumagawa ng ng biscuits sa kanilang bahay, yung mga sweets. And so malaking tulong to sa akin kung paano gawin, kasi mabilis lang po talaga siya gawin, easy lang po talaga siya, at masustansya at masarap pa. So ayan po yung na niya, nakat na siya. Ayan, meron po siyang sesame, dates, marami pong makukuhang benefits natin sa dates po. Ayan, so ito yung dough, iro-roll lang siya ng ganyan, tapos i-press sa center para ilagay yung filling na dates. Yung filling na dates naman po ay mabilis lang din siyang gawin. Lagyan lang po yung ingredients niya: sesame, dates, butter, and peanut. Ayan. Optional po yung peanut kung gusto niyo pong lagyan ng peanut or hindi. So, ayan na po yung dates. So, simple lang po talaga siyang gawin. And sa 1 kilong harina po, 1 kilong flour, marami na po siyang magagawa. At ang sarap po siyang i-partner sa tea. Kasi mahilig na po ako sa tea. At of course, mahilig din ako sa kape. Masarap po siyang i-partner, lalo na sa mga Arab countries. Ito yung mostly na ginagawa at alam na alam nilang gawin, itong gumawa ng biscuits na nito, lalo na sa upcoming Ramadan. Ito po. So, yung mga ingredients po ay follow nyo lang po yun, at hayaan nyo po yung harinang mag-stay ng 1 hour. Takpan nyo po siya ng cloth, yung harina, and mag-i-imbuse po yun kasi may yeast. And makikita nyo naman din po doon sa ingredients. Ayan, so itong pan naman, no need na po siyang lagyan ng lagyan ng butter. Hindi naman po siya didikit kasi yung flour, meron na po siyang butter itself sa ingredients niya. Meron na, so hindi po siya didikit sa pan. Ayan, slice po siya. Depende sa anong style na gusto niyo. Mahal na po to sa bakery pag bumibili kayo. Kaya mas maganda, kayo na lang po ang gumawa ng ganito kung gusto niyo po. Masarap po siya. Recommended siya for me. Masarap siyang pang snacks. Ayan. At healthy pa siya. Kung gusto niyo po siyang matamis, pwede niyo pong lagyan ng maraming asukal. Ganun. Kung gusto niyo matamis yung kalabasan ng biscuits. So, ang dami pong nagawa ng 1 kilo flour. Ayan. 6 pieces of pan yung outcome niya. So, ito po yun niya. Sa flour din, meron din siyang sesame dinimix. Konti lang din na sesame. Kung gusto nyo naman ng marami, no problem. Ayan. So, ito na yung outcome niya talaga. So,
bibake na siya. I-bake lang siya saglit, mga around 15 minutes or 14 minutes. Yung hanggang until brown siya. Wag lang yung masunog. So, this is the outcome. Nilagay namin sa karawana. Karawana po yung Arabic na tawag ng palanggana. Ayan. So, ito po yung dates niya, aho. Ang sarap po, promise. The same taste in the bakery na mabibili po. So, di ba, ang dami nang magagawa sa 1 kilo of flour. Thanks for watching. Like, subscribe, comment, and share. Bye!